Kabanata 7241. Tinitigan ni James ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at sinabi, ang iyong historical Taoism ay may pangunahing prinsipyo. Iginiit nito na ang lahat ay dapat igalang sa iyong mga tao. Tanging kapag ang mga nilalang ay nag-evolve mula sa kanilang orihinal na anyo tungo sa mga anyong tao, sila ay kwalipikadong maghanap ng Taoismo. At maging ang mga nilalang ni Alcide ay kailangang mag-transform sa anumang tao para makilala at maging Diyos. Sumagot ang diwan ng kaluluwa ng Wait Arapath, ano ang mali doon? Sila ay mga masa ng enerhiya lamang o isang uri ng hayop. Hindi yon ang health realm na naisip ko dahil hindi ito naiiba sa Xanadu realm. Tanong ni James, ano ba talaga ang iyong paningin? Ang diwan ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nag-aalangan na nagsabi, well. James scoffed, hindi mo naisip, ha? Sa simula, hindi mo talaga naisip kung anong klaseng mundo ang gusto mong likhain gamit ang historical Taoism. Ginawa mo ang historical Taoism upang makatakas sa kontrol ng 49 Taoisms. Isa lamang itong diskarte para magkaroon ka ng ganap na pangangibabaw sa health realm. Iyon ang tunay na asensya ng 49 derivation paths at mag-iiwan ng isa. Ikaw yung naiwan. Kalokohan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay may nalilitong ekspresyon. Ngumisi si James, ganun ba? Kung gayon bakit kailangang makamit ang lahat ng nilalang ang sinuman ng tao upang mapalapit sa Taoismo? Gayunpaman pagdating sa makasaysayang nilalang at mga tao, sino ang dapat magkaroon ng lahat ng karapatan na hanapin ang Taoism, tayo ay nakikibaka at nahaharap sa hindi malulutas na mga hamon. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nauuto, iyan ay dahil. Dumilat si James at sinabi, sa historical Taoism, ang mga tao ay ipinahayag sa mga tusong nilalang na may walang katapusang pagnanasa at kontrolado ng mga emosyon, kaya't hindi karapat-dapat na maghanap ng Taoismo. Ang ikot ng buhay natin ay nakatadhana para sa atin. Tayo ay ipinanganak at dumaan sa pagtanda at karamdaman, na sa huli ay humahantong sa atin sa kamatayan at muling pagkakatawang tao. Sa mga pambihirang kaso, ang mga tao sa paanuman ay namamahala sa pagtahak sa landas ng paglilinang. Ngunit, kailangan nating putulin ang ating mga damdamin, pagnanasa, at lahat ng ugnayan ng ating nakaraan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumimangot ngunit hindi makasagot. James further accused, there can only be one explanation. Napagpasyahan mong takasan ang 49 Taoism matagal na ang nakalipas ngunit alam mong mamagitan ang 9 Kairos Gods of Nothingness pagkatapos matuklasan ang iyong plano. Upang pigilan silang makasagabal, lihim mong nilikha ang historical Taoism at nilikha ang unang historical being. Pagkatapos, ginamit mo ang natural na ebolusyon ng health realm upang maipahayag ang iyong historical Taoism. Sa paggawa nito, naging lubos na iginagalang ang mga tao at nakatulong ito na itago ang unang nilalang na makasaysayang nilikha mo. Ang 9 Kairos Gods of Nothingness's 49 Taoism ay hindi tinanggap ang historical Taoism. Kaya naman, sunod-sunod mong kinain ang mga ito at ginawa mong 49 na kaldero sa palasyo ng Wuya. Ito ay 48, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nag-ambala ng galit. At saka, ito ay kalokohan. Napa-facepalm si James at sinabing, oh, tama. Nakalimutan ko ang Diyos ng kabutihan, si Emperor Yevgen. Nakakalungkot na nawala na siya ng kapangyarihang kontrolin ang kabutihan ng health realm at naging isang lingkod lamang para kay Xanthocos. Natahimik ang kaluluwa ng Wait Arapath. Kinundena ni James, alam mo na kapag nagtagumpay ka, kahit na natuklasan ng 9 Kairos Gods of Nothingness ang iyong tukana, huli na ang lahat. Hindi ka nila mapapanagot dahil hindi na nila mababago o mabawi ang health realm. Gayunpaman, kumilos pa rin ang 9 Kairos Gods of Nothingness. Una nilang pinaghiwalay si Emperor Yarden sa Great Historical Land mula sa Greater Realms na kinokontrol mo, at pagkatapos ay ginamit ang Emperor Harlan's Hokun para humiwalay sa health realm. Mula noon, ang health realm ay nahahati sa tatlong puwersa, bawat isa ay gumagana ng nakapag-iisa.
Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay dahan-daang kinuyam ang kanyang mga kamao, at ang kanyang galit ay makikita sa kanyang mukha. Maliwanag, nabalisa si James. James deduced, I'm guessing it was a warning from the nine Kailoros gods of nothingness. Sa halip na pagnilayan ang iyong mga pagkakamali at itama ang mga ito, sinira mo ang Hokon. Iyon ang dahilan kung bakit sinalakay ni Morgoth ang 49 na langit upang hamanin ang iyong autoridad. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay huminga ng malalim at nagtanong, tila mayroon kang masusing pag-unawa sa Health Realm. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, uupo ka na lang ba at maghihintay sa kamatayan? O lalaban ka para mabuhay? Nakapunta na ako sa Xanadu Realms Void World ng higit sa isang beses upang talakayin ang ebolusyon ng historical being sa Health Realm kasama ang nine Kailoros gods of nothingness. Gayunpaman, nanatili silang matigas ang ulo at mayabang. Ano pa bang pagpipilian ang mayroon ako? Sa harap ng tanong, huminga ng malalim si James at sumagot, I never said you were in the wrong. On the contrary, I admire your courage and passion. Why else would I be commenting on your actions? Sumalungat ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, kung gayon bakit parang sinisisi mo ako? Diretsahang sagot ni James, because of your later actions. Isa rin akong historical being na nilikha mo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natigilan. Ipinaliwanag ni James, nilikha mo ang mga nilalang sa kasaysayan. Logically bilang isang nilalang na pangkasaysayan, dapat akong magpasalamat sa iyo at ituring kita bilang aking pananampalataya. Ngunit dahil sa takot na ang iyong soremsia ay gayahin o papatayin ng ibang mga nilalang sa kasaysayan, sinadya mong pigilan ng US hanggang sa ibaba ng hierarchy ng kapangyarihan noong ginawa mo ang historical Taoism. Ang aming buhay ay wala pang 100 taon, at kinailangan naming maranasan ang pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. Higit pa rito, kami ay nakulong ng mga emosyon at pagnanasa. Dumadaan kami sa mga tagumpay at kabiguan, kagalakan at kalungkutan ng mundo. Sa kalaunan, tayo ay muling nagkatawang tao at ang ating mga alaala ay napawi. Upang matiyak na ang iyong soremsia ay babalik ng ligtas gaya ng iyong pinlano, pinigilan mo ang mga nilalang na historical na magkaroon ng pagkakataong pumasok sa landas ng paglilinang. Napapikit si James at sinabing, sa madaling salita, nilikha mo ang US historical beings, ngunit ginamit mo kami bilang mga sakripisyo para masakop ang iyong soremsia. Hindi mo inisip ang tungkol sa US. Kahit na may talento ang ilang historical na nilalang at nagsikap na linangin, mahirap silang lumakad. Landas. After taking a deep breath, James added, I was really lucky. Without my wife and Lysia, I wouldn't be here now. Ipinikit ng kaluluwa ng Wait Arapath ang kanyang mga mata, tinanggap ang mga salita ni James. Hindi niya inaasahan na ang mismong taong makikita sa pamamagitan ng kanyang plano ay isang makasaysayang nilalang, ang kanyang sariling nilikha. Marami pang mga nilalang at nilalang ang nabuhay ng hindi mabilang na mga taon nang hindi nauunawaan ang kanyang mga plano. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumantong hininga at nagtanong, kaya, narito ka para sa paghihiganti sa ngalan ng lahat ng nilalang sa kasaysayan. Malamig na sagot ni James, nandito lang ako para humingi ng hustisya. Mula nang likhain mo kami, kami rin ay mga nilalang ng Greater Realms. Ang Health Realm ay nilikha para sa mga mortal. Pagkatapos likhain ang outside beings, natapos na ang kanilang misyon. Maaaring kami ay nagpapasalamat, at sumasamba sa iyo, ngunit hindi kami papayag na kontrolin mo ang aming kapalaran. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumango at umupo, nakinikilala, nakikita ko kung paano ito. Sinasabi mo na ang sinumang sumusubok na kontrolin ang iyong kapalaran ay isang kaaway. Matigas na sagot ni James, oo. Dapat sagutin niya ng tanong mo, di ba? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumango at sinabi, dapat kong ipaalala sa iyo, James. Ang iyong Gate of Anonymous ay hindi ako maaaring bitag magpakailanman. Kapag ang Lear Tribulation ay tumama, ito ay isang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng US. Magkakaroon ng no going back. Gusto mo akong kalabanan, ngunit hindi mo mapipigilan ang mga banal na nilalang sa pagsamba at pagsunod sa akin.
Kasama dyan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ang health realm ay nagmula sa akin. Ang pinakamatalinong bagay para sa iyo na gawin ay patayin ang aking kaluluwang espiritu. Marahil ito ay maaaring maantala ng kaunti ang mga bagay. Sumingit si James, minamaliit mo ako. Maaari kitang dalhin dito at ibunyag ang iyong plano ng walang pag-aalinlangan dahil hindi ko sinadya na alisin ang iyong kaluluwang espiritu. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik, at patutunayan na ang mga nilalang sa kasaysayan na iyong nilikha ay hindi bababa sa iyo. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng US ay ang pagtanggi kong maging isang kasuklam-suklam na nilalang tulad mo. Sa huli, dapat kong sabihin na ikaw ay tuso at baliw, hindi karapat-dapat na maging master ng health realm. Sa Taoism na sinusunod ko, natural na sanhi at epekto ang tatahakin nito. Pagkatapos magsalita, nawala sa paningin ko si James. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagbukas ng kanyang mga mata. Siya ay isang nilalang na umusbong mula sa 49 na Taoism at siyang lumikha ng health realm. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng ekspresyon ng takot at pagkabalisa. Samantala, sa mga guho ng Goyoan Temple, nang lumitaw ang kaluluwa ng Wait Arapath at pagkatapos ay biglang naglaho, umakit ito ng maraming dakilang Diyos at mga banal na nilalang mula sa 49 na langit. Nagtipon sila, ang kanilang presensya ay lumikha ng isang kahanga-hangang eksena. Kabilang sa kanila ay hindi lamang mga emperador, mga hari ng landas, at kabanalan mula sa lahat ng mga rehiyon kundi pati na rin ang halos lahat ng mga powerhouse sa Deccan Mahayana. Kinakatawan nila ang higit sa 80% ng pangunahing kapangyarihan ng Greater Realms at walang alinlangan na mga tapat na tagasunod ng Wait Arapath. Sa kanilang pagdating, hiniling nila kay James na ibigay ang Soremsia ng Wait Arapath at nagbanta na maglulunsad ng isang labanan upang protektahan siya, na walang puwang para sa negosasyon. Sa bentahe ng mga numero, pinalibutan nila ang mga masugid na taga-suporta ni James na sina Lizzie, Thea, Harper, Yanni, at Morgoth, na handang lumaban hanggang kamatayan kung kinakailangan. Bagamat mas marami si Thea at ang iba pa, hindi sila nagpakita ng takot at nanindigan sila laban sa masasamang kapangyarihan. Galit na galit, gusto ni Morgoth na magsimula ng isang pagpatay, ngunit pinigilan siya ni Lizzie at Thea. Sa gitna ng maigting na sitwasyon, kakaiba ang kinikilos ni Taichu at ng 4 na Path Emperors. Hindi sila nag-utos sa kanilang mga nasasakupan o ipinagtanggol si James. Sa halip, malamig silang nagmamasid, hinayaan ang sitwasyon. Habang lumalala ang sitwasyon sa isang punto kung saan tila nalalapit na ang isang labanan, ilang mga purple gold na ilaw ang kumikislap sa kawalan. Di nagtagal, dumating ang Divine Marius, Salvador, at Hankan mula sa Goyo Daunas realm. Kaagad, binaling ng mga tagapagtanggol ng Wait Arapath ang kanilang mga akusasyon sa kanila. Ikaw ang kinatawan ni Emperor Tapia upang kontrolin ang Greater Realms at isa ka ring tagasunod ng Wait Ara Taoism. Ngayong sinusubukan ng mga rebelde na ibagsak ang Wait Ara Taoism, at makuha ang kanyang Soremsia upang nakawin ang posisyon ng Supreme Path, hindi ba dapat may gagawin ang Wormscale Source? Samang-ayon ako. Alam namin na mayroon kang magandang relasyon kay Yeria, ngunit ito ang paniniwala, tradisyon, at Taoismo ng health realm. Hindi ka dapat nagsasangkot ng personal na emosyon. Sinusubukan ni James na suwiin ang Wait Arapath at sirain ang ating mga paniniwala. Tama na ang usapan. Dapat ibigay agad ni James ang Soremsia ng Wait Arapath. Kung hindi, ito ay isang bloodbath ngayon. Isa lamang siyang hamak na nilalang na may titulong pinili. Ang pangarap niyang maging Supreme Path, text Karapatang-Ari by N0V, Eldrama.org. Kung magiging Supreme Path man siya o hindi, depende pa rin kung tatanggapin natin siya o hindi. Tama. Hindi natin siya kinikilala. Babalikan natin ang Soremsia ng Wait Arapath, papatayin si James, at ibabalik ang posisyon ng Supreme Path sa nararapat na may-ari nito. Patayin si James, at salubungin ang Wait Arapath. Patayin si James, at salubungin ang Wait Arapath. Patayin si James, at salubungin ang Wait Arapath. Nagsimulang umawit ang mga tao, tumaas ang kanilang galit nang ideklara nila si James bilang kaaway ng health realm. Sa sandaling iyon, nagkakaisa sila sa kanilang pagnanais na alisin siya.
Nang makita ito, napasimangot si Marius at lumapit kay Thea at sa iba pa ngunit pinigilan ito ni Salvador. Anong ginagawa mo? Tanong ni Divine Marius. Napabuntong hininga si Salvador at sumagot, Divine Marius, this is a crucial matter. You can't make a rash decision. Tinitigan ni Marius si Salvador at sumimangot, naniniwala ka bang gusto ring nakawin ng aking amo ang posisyon ng Supreme Path? Ang lawak ba ng katapatan mo para sa aking amo? Nabitawan ni Salvador ang kanyang hawak na may masalimuot na ekspresyon. Pagkatapos, humakbang si Marius, kasama si Hankan, papunta sa grupo ni Thea. Isang maputi ang buhok na matandang umungol, ikaw ba ay pumanig kay James at lumalaban sa ating Taoismo, Divine Marius? Kung ganoon nga, ang Wormscale Source ay idedeclaring mga kaaway ng Health Realm. Nakaharap sa masamang tingin ng mga banal na nilalang, tumayo si Marius sa tabi ni Thea, ang kanyang mga aksyon ay malinaw na nagsasaad ng kanyang paninindigan. What a shameless bunch! Ginagamit nila ang pagbabalik ng Sorumsia ng Wait Arapath bilang dahilan dahil natatakot silang direktang salakayin ang Taiyi Daones Realm. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thea sa buong kawalan. Harper chipped in, alam nating lahat kung sino ang nag-orkestra sa komedya na ito. Ang tunay na tanong ay kung mayroon ba siyang lakas ng loob na aminin ito. Si Morgoth ay umungal, basura. Alam ng lahat na ang Wait Arapath ay nawala sa loob ng maraming taon. Ang paggamit sa kanyang pagbabalik ay isang pagtatakip lamang para sa duwag. Gayunpaman, lahat kayo ay may lakas ng loob na kumilos bilang matuwid na mga tagasunod. Copyright ng Naive, El Drama. Org. Ngumuso si Yanni, iyan ang katangian ng mga banal na nilalang na ito. Sanay na sila sa kanilang mga salita bilang ganap na batas. Over time, naniniwala pa sila sa sarili nilang kasinungalingan. Ang ilang mga banal na nilalang ay nagalit at sabik na lumaban, habang ang ilan ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Pumalakpak si Pierrette sa langit at sumirit, kalokohan. Naramdaman namin ang aura ng Wait Arapath ngayon lang. Paano siya biglang nawala? Bukod kay James, sino pa ang makakapagtago ng Sorumsia ng Wait Arapath? Ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw sa mga tao, na naging dahilan upang sila ay magreklamo ng galit. Lumingon si Thea kay Goyo at tinanong, pinaninindigan mo rin ba ang mga salita ng iyong alagad? Nagulat, itinaas ni Goyo ang kanyang ulo na may malungkot na ekspresyon. Agad niyang sinaway, Pierrette. Don't speak of things that have not confirmed, Pierrette interrupted, we're outside beings, master. Hindi nila maramdaman ang Wait Arapath, pero kaya natin. Totoo lahat ng sinabi ko. Ngumuso si Thea, as if I'm not an outside being. Sumagot si Pierrette, ikaw, ngunit isang mababang loob. Nawala ang iyong pananampalataya sa Wait Ara Daoism at nahulog ka sa antas ng pagpanig sa isang mortal lamang. Swoosh! Isang lilang pulang sibat ang bumaril sa hangin, agad na tumagos sa katawan ni Pierrette. Ilang sandali pa ay sumabog ang katawan ni Pierrette. Ang malagim na tagpo ng dugo at laman na tumalsik ay nangyari sa isang kisap mata. Anyone want to try to insult her again? Don't think that just because James isn't here nobody will stand up for her. Ang pag-alit na boses ni Morgoth ay pumutol sa hangin. Matapos mapagtanto ang sitwasyon, ang mga banal na nilalang na naruroon ay galit na galit. Ano pa ang hinihintay mo? Ayaw mo bang lumaban? Isama mo. Ngayon, papatayin ko kayong lahat na matataas at makapangyarihang outside na nilalang at ipapakita sa inyo kung ano ang tunay na takot. Sigaw ni Morgoth, at ang kanyang buong katawan ay sumabog na may nakakatakot na lilang pulang ilaw. Ang kanyang sibat ay lumipad pabalik sa kanyang kamay at humuhuni ng may pananakot. Ang mga banal na nilalang na galit ay sumugod kay Morgoth. Si Taichu, na kanina pa nag-aalangan, ay nagmamadaling sumigaw, tumigil ka. Huminahon ka. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsisikap na itigil ang laban ay walang kabuluhan. Ang isang malaking grupo ng mga powerhouse ay naglunsad na ng galit na pag-atake kay Thea at sa iba pang mga taga-suporta ni James. Nag-aalalang sigaw ni Cosimian, anong ginagawa nyo? Stop the fight. Kung ikukumpara sa kanilang pagmamadali, sina Goyo at Stavros ay medyo kalmado.
Isang matinding labanan ang sumiklab sa itaas ng mga guho ng Goyoan Temple. Ang mga banal na nilalang ay nagpakawala ng malalakas na pag-atake sa kalangitan. Si Thea at ang kanyang mga kasama, bagamat kinubkob, ay mabangis na lumaban, na winasak ang maraming powerhouse sa Declan Mahayana. Kahit na ang kanilang paglilinang ay mas mababa kaysa sa mga banal na nilalang ng 49 na langit, sila ay mas malakas salamat sa pagpapala ng anonymous gas ni James. Si Morgoth, na dating kilala bilang isang nakakatakot at kilalang demonyo, ay nagpakawala ng kanyang galit. Sa lakas lamang ng kanyang demonic body, nilamon niya ang mahigit 100 outside beings, nagtanim ng takot sa mga divine being at nag-alinlangan silang lumapit sa kanya. Si Thea, na ginamit ang kapangyarihan ng 3 kayamanan at ang pamana ng pilak, ay humarap sa walang tigil na pagkubkob. Mahigit sa 100 ng emperador at 10,000 mga powerhouse ang nagpuntirya sa kanya, ngunit siya ay gumagalaw ng walang kahirap-hirap sa kanila, na lumilikha ng isang madugong bagyo sa bawat pag-atake. Sina Harper at Yoni ay magkatabing lumaban, ang kanilang pinagsamang kasanayan ay nagtataboy sa lahat ng pag-atake mula sa hilagang bahagi. Ang kanilang synergy ay nagpapahintulot sa kanila na pumatay ng ilang mga emperador at hindi mabilang na mga nilalang na Alcide. Sa timog, si Marius at Hankon ay bumuo din ng isang malakas na alyansa. Ang kanilang pinagsamang lakas ay sumisira sa libo-libong mga tagasunod ng Wait Arapath. Ang larangan ng digmaan ay littered na may maraming mga kaluluwa at dissipateng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, isang nagmasid sina Taichu at Ko Simeon mula sa mga guho. Gusto nilang makialam ngunit natatakot silang lumala ang sitwasyon. Ang makitang nasa panganib ang kanilang mga alagad at mga estudyante. Napalitan ng pag-aalala ang paunang pagtataka ni Goyo at Stavros nang makita nila ang bangis ng mga kasama ni James. Binalaan ni Stavros si Goyo, kung magpapatuloy ito, kakatayin ng mga elite na alagad at mga kampan natin. Tsaka hindi pa nagpapakita si James. Sumagot si Goyo, dapat kang makialam. Kung mabibihag natin ang gobernador ng Yin, hindi na mababago ni James. Sinama ng tingin ni Stavros si Goyo at umirap, walang oras. Pangalawa lang ang gobernador ng Yin kay James. Dapat kang kumilos. Nagbitiw, ibinuko ni Goyo ang kanyang mga braso at nagpakawala ng nakakatakot na aura sa buong larangan ng digmaan. Ang mga banal na nilalang ay huminto, ang kanilang mga ekspresyon ay naging gulat. Mabilis na binalot ng aura ang lahat, pati si Thea at ang kanyang mga kasama. Babala ni Lysia, kumilos na si Goyo. Mag-ingat kayong lahat. Habang nagsasalita siya, isang nakasisilaw na itim at puting liwanag ang bumungad at lumikha ng isang porma sayon sa kanilang paligid. Sa susunod na sandali, nabuo ang aura ni Goyo sa sword energies at bumagsak sa formation, na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Goyo habang nagtatanong, the nothingness formation. Whose Sorumsia are you? Tumabi si Stavros na may malalim na pagsimangot. Samantala, nagmamadaling pinigilan ni Ko Simeon sina Yulia at Taichu. Huwag kang gagalaw. Pumasok na si Goyo sa larangan ng digmaan. Sina Yulia at Taichu ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa kanilang pagkamangha. Sa tuktok ng nothingness formation, lumabas si Lysia mula sa itim at puting liwanag, ang kanyang presensya ay nangunguna sa atensyon. Agad niyang tinanong, hindi mo ba ako nakikilala, Hampton? Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Goyo hanggang sa hindi makapaniwala habang nakaturo sa kanya. Ikaw ang pinuno ng kawalang kailangang Diyos, Frona. Ang paghahayag ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla sa pamamagitan ng mga banal na nilalang, si Ko Simeon ay agad na lumuhod, sinundan ni Taichu at Yulia, na sobrang takot na iangat ang kanilang mga ulo. Nag-alinlangan si Stavros, nanginginig ang mga pisngi ng lumuhad na siya, pinigilan lang ni Goyo. Ngumisi si Goyo, she is just Frona's Sorumsia. Is she worth kneeling to? Kumunot ang noo ni Stavros ngunit dahan-daang tumayo muli, habang sina Ko Simeon, Yulia, at Taichu ay nanatiling nakaluhod, na nagtitinginan sa isa't isa na nalilito. Ngumuso si Goyo, so what if you're the head of the nothingness gods? You're nothing special, Frona. This is the Health Realm, which was created by the Wait Arapath.
You're insignificant here. Kalmadong ngiti ang isinagot ni Lysia, nakaanta ba ako ng kahit anong papuri para sa sarili ko? Namanghalang ako kung gaano ka-clumsy ang plano mo. Kung kasing tanga mo ang mga nasasakupan ng Wait-Ara Path, nakakadismaya talaga ang Taoism niya. Nagalit si Goyo, ikaw. Pinutol ni Lysia, mariing sinabi, kung ganoon ka takot na harapin si Tai, dapat naghintay ka hanggang sa umatake kami. Kung pinagtaksilan mo kami noon, baka nailigtas mo ang ilan sa mga nilalang na Alcide. Gayunpaman, pinili mong gamitin ang pagbabalik ng Wait-Ara Path para udyukan ang lahat na tumalikod sa aking Panginoon. Gumawa ka ng isang hanggal na desisyon, na pinagbigyan ang paglipol sa lahat ng iyong nasasakupan. Mayroon ka bang hiling na tuluyang mapuksa ang iyong kauri? Natawa si Goyo, wiped out. Do you really think James is omnipotent and invincible? The return of the Wait-Ara Path H's Sorumsia is imminent. Once the Lear tribulation strikes, even you as a nothingness god will face doomsday. Mahinahong sumagot si Lysia, nakikita ko. Ang iyong naiinip at hanggal na mga aksyon ay hindi lamang dahil sa takot para kay Tai, kundi upang magpakita rin ng katapatan sa Wait-Ara Path. Gusto mong makita niya na hindi mo siya pinagtaksilan at tapat na mananampalataya pa rin. Napalitan ng galit ang mukha ni Goyo. Enough! Sa tingin mo ba ang pagtigil hanggang sa pagbabalik ni James ay magliligtas sa iyo? Sayang, hindi mangyayari iyon. Mga alagad at tagasunod ng Wait-Ara Path, salakayin mo na. Kunin ang asawa ni James at ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Pagkatapos nating magtagumpay, maaari tayong umatras sa Tai Daonas Realm at hintayin ang pagbabalik ng Wait-Ara Path. Siya ay mapuputungan muli, at ang ating pananampalataya ay mababago. Sa kanyang utos, 10,000 mga banal na nilalang ang umahan patungo sa nothingness formation na may napakalaking momentum. Ang mga nakakatakot na aura na sinamahan ng mga planeta, bituin, at sword lights ay tumama sa pagbuo mula sa lahat ng direksyon. Itinaas ni Goyo ang kanyang kamay at nagpakawalan ng mas malakas na aura patungo sa Pormasayon. Boom! 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 Sumabog ang magkakasunod na pagsabog, na nabasag ang nothingness formation sa isang iglap. Pantheon Nexus, ang Divinitize Formation. Sa isang biglaan at napakalaki na pagpapakita, si Goyo ay umakyat sa langit. Nag-cross-legged position siya at biglang nag-transform sa isang napakalaking salitang path, na mabilis na bumaba mula sa langit. Sabay-sabay, 10,000 makapangyarihang mga banal na nilalang ang naghagis ng kanilang pinakamakapangyarihang supernatural na kapangyarihan, na nagpapadala ng kanilang mga kapangyarihan patungo sa salitang landas. Ang kanilang pinagsamang puwersa ay agad na lumikha ng isang malawak at makulay na lambat na sumasaklaw sa buong lugar. Sina Thea at ang iba pang kakalabas lang mula sa mga pagsabog ay sinalubong agad ng dambuhalang lambat. Sa isang maikling sandali, sila ay nagtamo ng matinding sugat at umubo ng dugo habang sila ay pilit na pinababa ng nakakatakot na panggigipit ng lambat. Tagumpay na tumawa si Goyo, haha. I originally prepared the Pantheon Nexus to deal with Xanthakos. Unexpectedly, I have to use it on you. Take it as an honor. Lumaban ka kung gugustuhin mo. Habang sinusubukan mo, mas lalo kang mapipigilan nito. Magdudulot lamang ito sa iyo ng mas matinding sakit at paghihirap. Agad na ipinakalat ni Thea ang Three Treasures Formation para protektahan ang kanyang mga kasama. Pinasan niya ang buong bigat ng puwersa ng Pantheon Nexus upang panatilihing ligtas ang iba. Kasabay nito, ang kanyang isa pang anonymous na pangunahing sarili ay naglabas ng nakakatakot na anonymous na gas upang mag-isang labanan ang pagsugpo sa 10,000 powerhouse. Sa patuloy na pagsalakay, natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Thea at lumalala ang kanyang kalagayan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras kahit isang hakbang. Naunawaan niya na bagamat nilinang niya ang higit na pangunahing mga sarili tulad ni James, ang kanya ay mas mahina kung ihahambing. Sa matinding sitwasyon, kinailangan niyang isakripisyo ang isa sa kanyang pangunahing sarili para protektahan ang lahat dahil ang pag-asa lamang sa kanyang tatlong kayamanan ay hindi sapat upang makayanan ang mga pag-atake ng Pantheon Nexus. Biglang, isa pang dumadagandong na dagandong ang humanig sa kalangitan. Isang sinag ng liwanag ang kumulog mula sa salitang path,
napilit na hinati sa kalahati ang anonymous na pangunahing sarili ni Thea. Gayunpaman, ang anonymous na pangunahing sarili ni Thea ay hindi umatras ng isang hakbang at nagpatuloy sa paggamit ng anonymous gas upang harangan ang karamihan sa mga pag-atake. Sa kasamaang palad, ang isang maliit na bahagi ng mga pag-atake ay tumagos sa mga depensa nito at dumapo sa Three Treasures Formation. Namula ang mukha ni Thea sa sakit, at basang-basa ng dugo ang katawan niya matapos matamaan ang impact. Nasaksihan ang paghihirap ni Thea, ang kanyang mga kasama ay napuno ng kalungkutan at nasaktan sa kanyang sakripisyo. Sumigaw si Morgoth, "I disperse ang formation and let us handle this, Thea. Tungkulin namin na protektahan ka." Sumigaw si Harper, "Nobody has ever gained my respect in my life, but at this moment, I have nothing but admiration for you. But it's more than enough. Please stop and let us face this together." Umiiyak si Marius, "Pakihiwa-hiwalayin ang pormasayon at hayaang kami ang pumalit." Sumigaw si Yanni, "Huwag ka nang matigas ang ulo, Thea. We're not worth it. We can fight alongside you. Mas masakit sa amin na makita kang nasasaktan kesa kami mismo ang nagpasan." Sa nanginginig na boses, pinindot ni Hankan, "Hindi mo kailangang gawin ito." Biglang napangiti si Thea sa sakit at sinabing, "Anong kalokohan yan? Hindi naman tayo ang may problema. Sila ang dapat mag-alala. Babalik ang asawa ko pagkatapos niyang makipag-deal sa Waltraud Power. Kapag bumalik siya, ang mga hanggal na ito ay gagawin para sa..." Ang grupo sa loob ng Three Treasures Formation ay nagpalitan ng determinadong tingin. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Lysia. Hindi tulad ng kanyang mga kasama na sabik na sumigaw, tahimik niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para tulungan si Thea, ibinabahagi ang kanyang lakas para gamutin ang mga sugat ni Thea. Bagamat magtamo ng mga bagong pinsala si Thea pagkatapos gumaling ang isang luma, nagpatuloy si Lysia. Noon, nagdududa si Lysia kay Thea. Akala niya ay puro itsura lang si Thea at hindi karapat-dapat sa debosyon ni James. Ngunit ngayon, ang mga aksyon ni Thea ay nagwasak sa kanyang pagtatangi at nakuha ang paghanga ni Lysia. Sabi nga sa kasabihan, ang kaibigang nangangailangan ay kaibigan nga. Ang kawalang ingat ni Thea ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay James, na naglalaman ng tunay na diwa ng pagkakaisa at sakripisyo. Pagkaraang huminahon, sumigaw si Harper, "Bakit tayo nagiging bobo? Lahat, ay channel natin ang ating mga kapangyarihan tulad ni Frona at tulungan si Thea na labanan ang mga pag-atake ng formation." Agad siyang sumugod sa tabi ni Thea at tumulong sa pagpapanatili ng Three Treasures Formation. Inspirado, sumunod sina Morgoth, Yanni, Marius, at Hankan, na ipinahiram ang kanilang kapangyarihan kay Thea. Sa kanilang pinagsama-samang pagsisikap, si Thea, na sobrang sakit, ay nakaramdam ng matinding init at nagpakawala ng mas malakas na anonymous gas. Ang isa pa niyang pangunahing sarili na naputol ay unti-unting naayos, na agad na binago ang takbo ng labanan. Sa labas ng larangan ng digmaan, sabik na pinanood ni Cosimian, Taichu, at Yulia ang pangyayari. Naikuyom ni Taichu ang kanyang mga kamao sa galit at nagbuntong hininga, kahit nakakainis si Marius, asawa ko pa rin siya. Paano ko siya hahayaan na pahirapan at mapahiya? Goyo, bastard ka. Lumampas ka. Matapos ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, nag-transform si Taichu sa isang sinag ng liwanag at sinisingil sa Pantheon Nexus. Hindi na rin nagawang tumayo ni Yulia at mabilis na sumunod. Anong gagawin ko? Nababalisa si Cosimian sa paligid ng mga guho at bamulong, ngunit hindi alintana kung babalik ang Wait Arapath, si James ay may nothingness god na sumusuporta sa kanya. Dapat akong tumayo sa kanyang panig. Pagkatapos gumawa ng desisyon, si Cosimian ay nagbagong anyo sa isang lilang gintong liwanag at sumugod patungo sa ilang banal na nilalang. Boom! 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 Isang serye ng mga pagsabog ang sumabog sa paligid ng Pantheon Nexus. Ang mga powerhouse na nakatuon sa pagpapanatili ng pormasayon ay nahuli at nagdusa ng mabibigat na casualty. Naramdaman ni Goyo na unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa pabor ng kanyang kalaban, sumigaw si Goyo, Taichu, Yulie, Cosimian. Baliw ba kayong tatlo? Biglang sumulpot si Taichu at sumagot, "Damn right, I am."
Kung gusto mong saktan ang lalaki ko, kailangan mo munang lampasan ako. Ikinaway ni Yulia ang kanyang kamay, at sunod-sunod na pinatay ng isang sinag ng liwanag ang 12-dosenang mga banal na nilalang. Pagkatapos ay malamig siyang sumigaw, ang gobernador ng Yin ay matalik kong kaibigan. Gusto mo siyang patayin. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Sana maintindihan mo ang mga kilos ko, Goyo. Masyado ka nang lumayo sa pagkakataong ito. Si Frona ang pinuno ng kawalang kabuluhan na Diyos. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa Wait Arapath. Paano mo siya nilalapastangan? Nagalit si Goyo sa kanilang mga tugon. Fine. Since you've decided to side with evil, we'll have no choice but to kill you three also. Habang nagsasalita siya, ang salitang landas ay lumawak at lumipad sa itaas ng Taichu, Yulia, at Cosimian. Sa sumunod na sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad mula rito at tumakbo patungo sa tatlo. Agad na umalangaw ang nakakasakit ng pusong hiyawan at iyak ng sakit. Ang mga banal na nilalang na nakipag-ugnayan sa liwanag ay agad na nagkapira-piraso, at tumalsik ang dugo sa buong lugar. Samantala, nilabanan ni Taichu, Yulia, at Cosimian ang malakas na pag-atake. Ngumuso si Taichu, nababaliw siya. Pinapatay pa niya ang sarili niya. Sumang-ayon si Yulia, nasisiraan na siya ng bait. Kung ang halaga ng pagbabalik sa Wait Arapath ay napakaganda, mas mabuting talikuran ang paniniwala at Taoismo. Dagdag pa ni Cosimian, hindi man lang nila iginagalang si Frona, ang pinuno ng Nothingness God. Anong Taoism ang pinag-uusapan nila? It's all for their own power. Habang nag-uusap, lumitaw ang tatlo sa tabi ng pangunahing sarili ni Thea at sabay-sabay na kumilos, na naglagay ng magaang harang sa itaas niya upang harangan ang mga pag-atake ng Pantheon Nexus. Nagmamadaling niyakap ni Yulia ang sugatang katawan ni Thea at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Mahina ang tingin ni Thea sa kanya pero agad ding napangiti. Alam kong makikialam ka. Inilibot. 1/3. Ni Yulia ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ang pinakamahusay na nakakakilala sa akin. Magmadali, dapat kang pumasok sa aking Gate of Creation at ipaubaya ang iba sa US. Umiling si Thea at tumanggi, hindi. Dapat tayong manatili dito at bigyan sila ng huwad na pag-asa ng tagumpay. Pagkatapos, babalik ang aking asawa at papatayin sila, naaalisin ng maraming banta sa hinaharap ng sabay-sabay. Huminga ng malalim si Yulia. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit hindi siya kalaban ni Thea. Hindi siya maaaring magkaroon ng parehong koneksyon at pag-unawa kay James tulad ng ginawa ni Thea. Sila ay isang mag-asawa na magkasabay at hindi mapaghihiwalay. Samantala, nagalit si Goyo na ang mga pag-atake ng Pantheon Nexus ay naharang ng light barrier. Agad siyang nagpatawag ng Path Cauldron at sumigaw, tikman mo ang kapangyarihan ng Celestial Purge Formation. Nang bumagsak ang kanyang boses, hindi mabilang na mga lilang gintong script ang biglang bumulwak mula sa napakalaking Path Cauldron na kanyang ipinatawag, ganap na tinataka ng Pantheon Nexus, copyright Naive, L. Drama, Org. Ang Pantheon Nexus na bumalot kay Thea at sa iba pa ay biglang nagbago sa isang mabilis na umiikot na pormasayon, na may mga makakapal na script na umiikot sa paligid nito. Muling bumangon si Goyo at tumayo sa napakalaking Path Cauldron, nakatitig sa kanila, tumawa siya, haha. Dahil nagpumilit kayong tatlo na makialam, ipapamigay ko ang mga regalong inihanda ko kanina. Ikaw ang humingi nito. Magiging imposibleng makatakas sa Celestial Purge Formation. Kahit si James ay hindi makakaalis ng hindi nasaktan. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na madudurog at makakalat. Habang nagsasalita, ibinuko ni Goyo ang kanyang mga braso at ang kanyang katawan ay sumabog na may makapangyarihang Waltraud power. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang makulay na espada ang tumakas mula sa malayong kawalan. Swoosh! Sumipol ang hangin habang papalapit ang espada. Sa isang maikling sandali, ito ay tumusok sa outside na nakatayo sa pinakalabas na lugar at mabilis na naglabas ng ilan pa. Ang espada ay naglakbay ng napakabilis at umuugong habang walang awa nitong pinatay ang mga nilalang na outside. Dugo ay tumalsik at bumuhos habang inaani ng espada ang buhay pagkatapos ng buhay. Pagkaraang umikot, ang espada ay tumakas patungo sa lalamunan ni Goyo.
Si Goyo ay biglang lumingon sa gilid upang maiwasan ang pag-atake, na huminto sa kanyang pagsisikap na mapanatili ang porma sayon. Ang espada ay dumampi sa kanyang balat, agad na gumuhit ng dugo. Dahil sa gulat ay inabot ni Goyo ang sugat sa kanyang leeg. This is pinagsama ni Jay si Wuya Demon Slayer Sword. Nandito na ba si James? Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan ang espadang pabalik-balik, pinapatay ang mga banal na nilalang sa kawalan. Ang kanyang partido ay nagdusa ng matinding casualty. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang lahat sa paligid niya. Ang mga banal na nilalang ay natakot sa iba't ibang posisyon, matinding takot ang nakaukit sa kanilang mga mukha. Si Stavros ay nakatayo sa mga guho na ganap na natigilan, ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng takot. Kasabay nito, si Thea at ang iba pa na nasa Celestial Purge Formation ay napalitan ng pagkagulat at pagkasabik. Hindi mabilang na mga banal na nilalang ang napatay sa pamamagitan lamang ng isang espada. Ang ganitong lakas at bilis ay makakamit lamang ng isang tao. Isang alak at isang tibak. Ang alak ay ang kaluluwa. Ang tibak ay nagtatanggal ng mga demonyo. Magtanong tungkol sa Dao at linangin ang isip, nasaan ang Dao? Kunin ang responsibilidad na dapat gawin. Na may alak sa kamay at espada sa puso, ang alak ay sumasalamin sa aking espiritu, habang ang espada ay sumasayaw sa kaguluhan ng mga demonyo. Upang hanapin ang landas ng paglilinang, ang puso ng isa ay dapat na matuwid. Kung saan umiiral ang Daoismo, ang kasamaan ay hindi mananaig. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw, at isang lilanggintong liwanag ang kumislap. Maya-maya pa, isang gwapong binata na nakasuot ng itim na damit na may mahaba at umaagos na buhok ang bumungad sa akin. Panay ang kanyang mga hakbang, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images sa kawalan. Ang mahaba niyang buhok at asul na balabal sa likod niya ay nililipad ng hangin. Maharlika at dominanti ang kanyang hitsura. Si James naman. Bumalik na siya. Ang malas. Matapos makilala ang lalaki, mabilis na nagbago si Stavros sa isang sinag ng liwanag at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Samantala, medyo natagalan si Goyo para bumalik sa realidad mula sa kanyang pagkagulat. Nakarating talaga siya sa oras, pagmumura ni Goyo, saka nagmamadaling naging light beam at tumakas sa eksena. Ang 10,000 mga banal na nilalang na tinusok ng espada ni James ay agad na sumabog, na nagdulot ng malalakas na ingay. Ang kanilang mga laman at dugo ay tumalsik sa buong kalangitan habang umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na hiyawan, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Sabay-sabay na bumagsak ang Pantheon Nexus na bumabalot sa grupo ni Thea. Ang mga shockwaves ay kumalat, at ang mga nakakatakot na bitek ay naghiwa-hiwalay sa paligid. Nasaksihan ang sunod-sunod na pagsabog at ang kakilakilabot na masaker ng mga banal na nilalang, maging sina Taichu, Ko Simeon, at Yulia ay lubos na natigilan. Naunawaan nila na 80% ng kakanyahan na naipon sa milyon-milyong entrepot ng 49 na Heavens Powerhouses ay nalipol sa bawat pagsabog sa kawalan. Ngunit ang higit na nakapagtataka sa kanila ay ang pagpapakita lamang ni James ay nagdulot ng lahat ng pagkawasak na ito. Gaano siya naging makapangyarihan? Upang lipulin ang mga powerhouse na ito sa isang suntok, ito ay isang malaking takot na kahit na sina Goyo, Xanthocos, at marahil kahit si Tai ay hindi kayang pantayan. Kung sinusubukan mong tumakas, maaaring kailanganin mong magsikap pa. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa kawalan. Biglang kumalat ang nakakasilaw na sword light sa buong Goyo Daonas Realm. Ang malawak na kalawakan ng Daonas Realm ay ginawang bilangguan ng sword lights, tinatakan ang lahat ng labasan. Samantala, mabilis na tumakas si Goyo, na naging isang sinag na kulay ube ginto. Bumaba mula sa langit ang hindi mabilang na sword lights, walang tigil na umaatake sa kanya. Damn you, James! Nagmura si Goyo, copyright Nive, L. Dra. Ma. Org. Ang sinag na ginawa niya ay sumabog na may malawak at misteryosong aura, na nabasag ang sword lights. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang desperadong paglipad ay puno ng mga hamon. Matapos labanan ng isang alon ng makakapal na sword lights, hindi mabilang ang nabuo sa unahan, na humaharang sa kanyang landas sa isang mabigat na porma sayon.
Nahuli ng sword lights, hindi na nakayanan ni Goyo. Bumalik siya sa anyo ng tao, at ikinalat ang kanyang mga braso, gamit ang kanyang kapangyarihan para walisin ang hindi mabilang na sword lights. Sa sandaling iyon, isang phantom figure ang sumugod sa kawalan na may hindi mabilang na sword lights. Boom! Sa isang nakakabinging pagbagsak, ang figure ay tumagos sa porma sayon at nagkatawang tao sa Stavros, na nakatayo sa tabi ng Goyo. Galit na sigaw ni Goyo, "What the hell are you doing? Don't you see I already have my hands full?" Bamulong si Stavros, "Hindi ko na kaya. Hindi na talaga ako makatagal." Lumingon si Goyo at nakita niya si Stavros, agad niyang napansin na putol ang kanyang mga kamay at puno ng dugo ang kanyang katawan, halos walang bahid sa kanyang katawan ang hindi nasaktan. Paano nangyari ito? Sumagot si Stavros na may nanginginig na boses, napakalakas ng espada ni James. Ang kanyang sword light ay nagdulot ng malubhang pinsala sa akin at hindi ko sila mapagaling. Bumantong hininga si Goyo at sumirit, na pagsama-sama na niya ang lower 6 sword ng Wuya Demon Slayer sword at Leaper 3 swords. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ito ng ganoong mapangwasak na lakas. Nag-aalalang tanong ni Stavros, paano niya nakuha ang 3 espada ng Leaper? Hindi ba mayroon ka nito? Umiling si Goyo sa dismaya at itinaas ang kanyang kamay upang itakwil ang hindi mabilang na sword lights na bumababa mula sa kawalan. Tila napagtanto ni Stavros ang isang bagay na nakakakilabot at napaungol sa takot, kinuha niya ang 3 espada sa iyo. Kung alam ko lang ng mas maaga, hinding-hindi na ako sasama sa iyo sa pagrerebelde laban sa kanya. Napabuntong hininga si Goyo, ano ngayon ang silbi ng pagsisisi? Isipin mo kung paano mabubuhay. Dahil doon, nagpakawala siya ng panibagong pag-atake ng palad, na ikinalat ang sword lights na nagwawalis patungo sa Stavros mula sa likuran. Iminungkahi ni Stavros, ang Taiyi Daonas Realm ay nasa unahan. Lumampas sa Luoyun Mountain sa unahan, at baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Lumingon si Goyo sa direksyon ng bundok at saka pinandilatan si Stavros. Sa kanyang harapan, ang makakapal na sword lights ay nag-hover sa hangin, naghihintay para sa kanya na subukang tumakas patungo sa Taiyi Daonas Realm. Nagmamadaling sinabi ni Stavros, gamitin ang Waitara Cauldron. Maaaring ligtas nitong ihatid ang US sa mundo ng Taiyi Daonas Realm. Goyo cursed, "You damned fool. Inabandona ko ang Waitara Cauldron sa walang laman sa itaas ng templo kanina lang. Baka si James ang nagmamay-ari nito." Nag-aalalang sabi ni Stavros, bakit mo? Hindi ba ito konektado sa iyong kamalayan? Hindi ba? Ungol ni Goyo, bakit ba palagi kang umaasa sa akin? Paano ang Gate of Vitality? Bakit hindi mo magamit? Nauutol na sabi ni Stavros, I.1 can't use it. Bang! Bago pa matapos magsalita si Stavros, hinampas siya ni Goyo gamit ang isang palad, dahilan para matamba siya. Sa sandaling iyon, ang nasa eroplanong Stavros ay nilamon ng hindi mabilang na sword lights. Napasigaw siya sa matinding paghihirap habang siya ay pira-piraso. Umungol si Goyo, walang kwenta. Walang kwenta kayong lahat. Bakit ako nakahanap ng mga walang kakayahan na kakampi? Nakakahiya. Sa mga salitang ito, agad niyang pinaupo ang sarili na naka-cross-legged sa kawalan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, at ang makapangyarihang aura sa paligid niya ay unti-unting napalitan ng bayek and white energy. Hindi mabilang na itim at puting landas na salita ang lumabas mula sa kanyang katawan, nag-uugnay upang bumuo ng isang napakalaking payong. Tumaas ito para harangin ang mabilis na pagbaba ng mga sword lights mula sa itaas. Boom! Isang pagsabog ang naganap habang ang payong sa kalangitan ay nabasag, na nagbabago ng itim at puting aura na kumalat sa lahat ng direksyon di nagtagal, isang napakalaking masa ng black and white na gas ang lumundag, mabilis na tinakpan ng buong kaharian. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na sword lights sa kawalan ay nagyelo na parang ang timon mismo ay huminto sa ilalim ng impluensya ng black and white gas mass na ito. 7,253. Nagpakita si Goyo ng pagkagulat at desperasyon nang makita ang tanawin. Iligtas mo ako, Tai. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Lumuhad siya sa kawalan, desperado na yumuko,
Isang malaking kaibahan sa kanyang karaniwang kinatatakutan at makapangyarihang kilos bilang isang pinagkakatiwalaan ng Wait Arapath. Paano napunta rito ang isang tulad mo, na kinatatakutan sa Greater Realms? Isang sagrado at matunog na tinig ang umalingaw mula sa kawalan, ang ethereal na kalidad nito na nagbibigay ng pagpipitagan at paggalang. Nakiusap si Goyo, wala talagang ibang pagpipilian ang T. Nakipagsabwatan ang demonyo kay Xanthakos. Ang kanilang pagtataksil ay walang hangganan. Nawala ko ang upper 3 sword ng Wuya Demon Slayer sword at nahulog ang Goyoan Temple. Isa. Si James ba ang demonyong sinasabi mo? Huminga ng malalim si Goyo, masakit ang kanyang ekspresyon. Oo. Pinindot ni Taye, hindi ba siya ang pinili na kinilala natin? Muling bumantong hininga si Goyo, inayos ang kanyang poster habang ikinwento ang kanilang planong salakayin ang Tayi Daonas Realm, na binibigyang diin ang kanyang ayaw na suwayan si Tayi at ang kanyang lubos na paggalang sa pagtatangkang patahimikin siya. Nakinig si Tayi habang nakatayo sa shroud ng black and white gas. Ang iyong talino ay katanji tangi, ngunit ang iyong pag-asa sa mga tusong pamamaraan ay bumubulag sa iyo mula sa paglampas sa iyong sarili at pagyakap sa tunay na Daoismo. Ang mga salitang ito ang naging dahilan ng paglaki ng mga mata ni Goyo sa gulat. 3-2. Malamig na tanong ni Taye, at ano ang aura ng Wait Arapath? Mas alam mo kaysa sa karamihan na itinago ng Wait Arapath ang kanyang kaluluwa sa loob ng Wuya Demon Slayer sword. Bakit mo pinayagan si James na angkinin ito? Tutol ni Goyo, hindi ko siya binigay. Kinuha niya sa akin. Sumagot si Taye, sa iyong kapangyarihan, hindi ito dapat naging posible. Inayos mo ang lahat, alam mong pagsasamahin ni James ang Wuya Demon Slayer sword, sa gayon ay ilalabas ang kaluluwa ng Wait Arapath. Kung gayon, maaari mong tapusin ang pagkukunwari ng pakikipagtulungan kay James. Sa ilalim ng dahilan ng pagliligtas sa kaluluwa ng Wait Arapath, maaari mong i-rally ang puwersa ng Greater Realms laban kina Xanthakos at James. Ang iyong layunin ay upang ikiling ang mga kaliski sa iyong pabor. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Goyo matapos ilantad ni Taye ang kanyang tukana. Bumantong hininga si Taye at sinabing, hindi ka kumilos ng mali, ngunit ang iyong pagmamanipula kay James, na nag-uudyok sa mga banal na nilalang na kabkuban ang gobernador ng Yin at ang kanyang mga kasama sa pagkukunwari ng pagprotekta sa Wait Arapath, ay isang ambisyoso sa isang pagkakamali. Para sa personal na pakinabang, ginamit mo ang pangalan ng Wait Arapath para labanan si James. Dahil sa kanyang kalikasan, same time pa ba niyang igalang ang Wait Arapath? Nanginginig si Goyo, bumalot sa kanya ang takot. Ano ang iminumungkahi mo? Mahinahong sinabi ni Taye, hindi kita mapapatawad. Sa pinakamainam, maaari akong tumulong sa pagpapagaan ng iyong kasalukuyang suliranin. Desperado na nakiusap si Goyo. Sa pagkakaroon ni James ng nakikipagkompetensyang Wuya Demon Slayer sword, wala akong pagkakataon laban sa kanya. Kung hindi ka nakikialam ngayon. Sumabad si Taye, kung makikialam ako, gagawin ko ang gusto ni James. Nanginginig na bumulong si Goyo, I don't understand. Tanong ni Taye, sa tingin mo ba ay nakaligtas ka ng ganoon katagal dahil sa sarili mong kakayahan? Sa tingin mo ba hindi ka kayang patayin ni James? Natigilan si Goyo. Sinaway ni Taye, hindi naman sa hindi kanya kayang patayin. Ayaw pa niya at sadyang hinahayaan kanyang makatakas. Alam niya na susubukan mong tumakas sa aking Daonas Realm at ito ay magbibigay sa kanya ng dahilan para umatake. Biglang nagtaas ng ulo si Goyo at nagtanong, takot ka rin ba sa kanya? Walang magawang sinabi ni Taye, wala itong kinalaman sa takot. Hindi lang ako maaaring magkaroon ng salungatan sa kanya bago bumalik ang Wait Arapath. Sigaw ni Goyo, bakit? Isa kang outside being. Bang! Isang bigla ang malutong na tunog, isang sinag ng liwanag na lumabas mula sa itim at puting gasmas, na nagpabagsak kay Goyo sa lupa. Si Goyo ay umubo ng dugo at umakyat sa kanyang mga paa habang nakapikit ang kanyang dibdib. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Taye. Sumirit si Taye, matigas ang ulo mong tanga. Sa isang krusyal na oras na tulad nito, bakit nabitin ka pa dyan? Ang Lear Tribulation ay dulot mo. Galit na galit si Goyo ngunit hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita.
Pagkatapos ng lahat, maaari siyang patayin ni Taiyi sa isang pitik lang ng kanyang palso. Nag-aatubili pa rin siyang tanggapin ang katotohanan at hindi niya naisip na siya ang mali. Gayunpaman, masyadong overpowering si James. Sabi ni Taiyi, "Go. Dapat kang bumaba sa Greater Realms. Marahil ay makakaligtas ka doon sa ngayon." Naikuyom ni Goyo ang kanyang mga kamao at nakipagtalo, "The Greater Realms. Are you askang Mita?" Sinaway ni Taiyi, "Isantabi mo ang iyong matayog na katayuan bilang isang outside na nilalang. Kung hindi ka pupunta ngayon, mamamatay ka talaga sa ilalim ng espada ni James at hindi na magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao." Kahit na hindi nasisiyahan si Goyo, naunawaan niya ang paninindigan ni Taiyi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nag-transform sa isang light beam, at mabilis na bumaba sa Greater Realms. Bumantong hininga si Taiyi pagkatapos niyang umalis at bumulong, "Kung hindi lang dahil may pakinabang ka pa, hindi kita bibitawan." Nang matapos niya ang kanyang mga salita, isang purple gold sword light ang kumikislap at lumitaw si James sa kanyang tabi. "Matalino ka, Taiyi." Ang itim at puti, gasmas fluttered, pagkatapos ay umalingaw ang boses ni Taiyi. Kahanga-hangang mga kasanayan. Isang pinili. Inilagay ni James ang isang kamay sa likod niya, tumingin sa itim at puting gas, pagkatapos ay sinabi, "Ibigay mo sina Goyo at Stavros. Kung hindi, sisirain ko ang Taiyi Daonas Realm." Tumawa si Taiyi sa harap ng banta ni James. Bahagyang ipinikit ni James ang kanyang mga mata at itinaas ang isang kamay. Biglang lumitaw sa likuran niya ang isang dambuhalang lightsaber na may 9 na kulay, mabilis na umiikot at naglalabas ng nakakasilaw na hanay ng mga ilaw. Ang sword lights na dating pumuno sa kalangitan sa itaas ng buong Goyo Daonas Realm ay mabilis na hinigop, na naglabas ng mabangis na murderous energy na mabilis na kumalat. Boom! Ang murderous energy ay marahas na nakipagsagupaan sa ilaw na naglalabas mula sa black and white gas mask, na nagdulot ng nakakatakot na pagsabog. Ang paligid ay nanginag, at ang hindi mabilang na mga universo ay biglang nagtipon at umikot sa paligid ng itim at puting gas mask, mabilis na hamarang sa murderous energy. Mabilis na itinuro ni James ang kanyang mga daliri sa harap, at ang malaking 9 na kulay na lightsaber ay naging 9 na mga espada na may iba't ibang kulay. Bumaril sila patungo sa black and white gas mask sa isang mabilis na paggalaw. Umalangaw ang sunod-sunod na nakabibinging dagandong habang ang mga banal na espada ay sumasalubong sa mga universo na nakapalibot sa gas mask. Gayunpaman, habang papalapit ang mga espada, hinaranggan sila ng agos ng hangin. Ang labanan ay napunta sa isang pagkapatas, walang sinuman sa kanila ang may kakayahang makakuha ng mataas na kamay. Biglang itinaas ni James ang kanyang kamay at tinawag ang anonymous gas upang bumuo ng isang higanteng palad, diretsyong nag-charge sa gas mask. Sa sandaling iyon, isang pagoda ang lumabas mula sa gas mask at agad na bumangga sa higanteng palad ni James. Ang nakakatakot na shockwave ay mabilis na kumalat, na yumanig sa buong Goyo Daonas Realm, na nagdulot ng hindi mabilang na mga bitik at pagbagsak ng 10,000 mga karatig na universo. Sa sandaling iyon, ang nakasisilaw na sword lights ay sumambulat mula sa katawan ni James. Agad na nagdilim ang paligid na parang may nalalapit na sakuna. Sinusubukan mo bang sirain ang Greater Realms? O gusto mong lipulin ang buong realm? Biglang, isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na malakas na boses ang sumigaw mula sa gas mask bago pa mailabas ni James ang nakamamatay na pag-atake. Nang makilala ang boses, sumimangot si James at itinigil ang kanyang pag-atake. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang gwapong lalaki na may mahabang buhok na lumabas mula sa gas mask. Nagulat si James na tumawag, "Wesley." Si James ay nasa ilalim ng impresyon na si Wesley ay namatay na at ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Gayunpaman, sa paghusga sa pamamagitan ng aura na ibinubuga mula sa lalaki, hindi maikakailang ang dating pinuno ng mga kaharian sa ibaba ng ika-40 langit, si Wesley. Nakangiting lumapit si Wesley at nagtanong, "Kamusta?" Tinitigan siya ni James nang may pagdududa. "Hindi ka patay." Mahinahong sagot ni Wesley, "Hindi ako namatay. Isinilang akong muli. Isang bagong simula pagkatapos ng kamatayan. Hindi ba iyon ang pinakamataas na kaharian ng ating paglilinang?"
Nagtatakang tanong ni James, sa Wohenfinite Formation, ikaw. Pinutol ni Wesley, ako iyon. Gayunpaman, mas masama pa rin ako kaysa sa iyo. Mayroon lang akong dagdag na primordial spirit, samantalang mayroon ka ng dagdag na pangunahing sarili. Agad na pinaandar ni James ang kanyang Chaos Yin Yang Eyes para maingat na suriin si Wesley. Nang ma-verify na niya, tuwang-tuwa siyang humakbang at niyakap siya. Wesley, akala ko talaga ikaw. Sinong mag-aakalang mangyayari ito? Ito ay isang sorpresa. Marahang tinapik ni Wesley ang likod ni James at sinabing, ang pagiging matuwid at tapat ay isang magandang bagay, ngunit maaari ring maging sanhi ng iyong pagkalugmok. Maaari pa rin tayong makipag-ayos kay Taiyi. Hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos noon, humarap si Wesley sa gas at sinabing, nasaksihan mo na ang lahat ngayon, di ba? Nagsasabi ako ng totoo. Napatingin din si James sa black and white gas mask, puno ng pagbabantay ang gwapong mukha. Bumantong hininga si Taiyi at mahinahong sinabi, ang makakita ay naniniwala. Talagang anomalya ang batang ito. Habang nagsasalita siya, isang nakasisilaw na perlas ang lumipad palabas mula sa gas mask, humihiging habang dahan-dahan itong lumalapit kay James. Kumunot ang noo ni James sa nakita. Ipinaliwanag ni Taiyi, ito ang Taiyi Pearl na kailangan mo. Kung gagamitin mo ito para pagsamahin ang iyong 5 spirits o pumasok sa Gate of Wuya ay nasa iyo. Sa pagharap sa hindi inaasahang pangyayari, sumulyap si James kay Wesley, nangumiti at tumango, hinihimok siyang kunin ito. Nagulat si James, dahil ang maingat niyang inilatag na mga plano ay nasayang. Ang kanyang orihinal na plano ay gamitin ang nakatakas na Goyo at Stavros bilang isang dahilan para bumagyo sa Taiyi Daones Realm at agawin ang Taiyi Pearl. Sa paggawa nito, maaari niyang isama ang kanyang 5 spirits at buksan ang daanan sa Gate of Wuya upang harangin ang Xanthocos. Siya ay ganap na nahuli na si Taiyi ay kusang loob na ibigay ito. Para siyang inabutan ng isang kayamanang ipinaglaban niya ng husto, at nakita niya itong inialok sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay nagpabaligtad sa kanyang pagkaunawa sa mga banal na nilalang at mga Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, bakit? Ngumiti si Wesley at tumingin sa black and white gas mask. Mahinahong sinabi ni Taiyi, upang tulungan kang maunawaan na hindi lahat ng nilalang na outside at mga banal na nilalang ay katulad ni Goyo o Xanthocos. Hindi lahat tayo ay ambisyoso, masama, makasarili, sakam, at gutom sa kapangyarihan. Ang tunay na Taoism ay hindi nagsasangkot ng personal na emosyon. Tinutugunan nito ang mga bagay kung anuman, at nagpapatakbo sa pamamagitan ng sanhi at epekto ng mga aksyon. Ang bawat isa ay may iba't ibang Taoismo at kapalaran. Hindi namin tinutukoy ang iyong kapalaran. Ikaw na ang baalang maglakad sa iyo. Iba't ibang Taoism. Natarante si James. Nagtanong si Wesley, parang pamilyar. Ito ang Taoism na pinanday mo sa Greater Realms. Hinahangaan at sinasang-ayunan ito ni Taiyo. Agad namang nagbago ang mukha ni James. Ang tinatawag na paghanga at kasunduan ay makikita rin bilang isang paraan ng pagkilala. Matapos maunawaan ang sitwasyon, napagtanto niya na si Taiyi ay unti-unting nakakawala sa kontrol ng Weight Arapat dahil sa impluwensya ni Wesley. Biglang nagtanong si James, kung ganun, bakit mo pinakawalan si Goyo? Sumagot si Taiyi, kailangan ko. Kung hindi, magiging problema mo lang siya. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Taiyi, kahit na may Wuya Demon Slayer Sword, hindi mo siya mapapatay. Siya ay nagmula sa Historical Taoism, ibig sabihin siya ay immortal sa Health Realm. Kahit na siya ay mamatay, siya ay muling magkakatawang tao. Higit pa riyan, lalo lang siyang lalakas sa tuwing siya ay muling magkatawang tao. Nagtatakang tanong ni James, so, kamukha niya si Morgoth. Sumagot si Taiyi, mas malakas siya kaysa kay Morgoth. Natahimik si James sa sagot niya. Mahinahong sinabi ni Taiyi, alam ko kung ano ang iniisip mo. Dahil hindi mo siya kayang patayin, gusto mo siyang ikulong sa gate ng Anonymous tulad ng kaluluwa ng Weight Arapat.
Ngunit kung susundin mo ang ideya, pagsisihan mo ito. Napatingin si James kay Wesley na nagtataka. Tumango si Wesley bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, Goyo ay ganap na naiiba sa iba pang outside na nilalang. Siya ay nilikha mula sa historical Taoism, at maaari mong ituring siya bilang tagapagtanggol ng Wait Arapat. Higit sa lahat, siya ang unang kahalili ng Wait Arapat. Kapag sumanib siya sa diwan ng kaluluwa ng Wait Arapat, agad niyang makukuha ang kalahati ng lakas ng Wait Arapat. Kung mangyayari iyon, walang sinuman sa health realm ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, hindi ikaw, o si Xanthakos. Nang makitang walang pakialam si James, tinapik ni Wesley ang kanyang balikat at sinabing, alam kong nakapasok ka na sa Zender rank, at ang iyong lakas ay pambihira. Sa 49 na langit, halos makakalaban mo ang sinuman gayunpaman, hindi ka magagapi. Napataas ang kilay ni James dito. Seryosong sinabi ni Wesley, huwag kang maging ayaw na tanggapin ang katotohanan. Nakipag-away ka lang kay Taiyi at napatunayang kapantay mo siya. Gayunpaman, kumpara sa Wait Arapat. Tanong ni James, malawak ba ang puwang? Sinulyapan ni Wesley si Taiyi sa black and white gas, pagkatapos ay nagpaliwanag, hayaan mong sabihin ko ito, kung ang lakas ng Wait Arapat ay 10, kung gayon ang lakas mo at ni Taiyi ay dapat nasa pagitan ng 2 at 3. Kahit na magsanib puwersa ka, hindi mo kayang harapin si Goyo kung sumanib siya sa diwan ng kaluluwa ng Wait Arapat. Natahimik si James. Mataimtim na sinabi ni Wesley, kaya't sinubukan ko ang aking makakaya para hikayatin si Taiyi na makialam, kung hindi, ang Lear Tribulation ay hindi malulutas. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, hindi ba alam ni Goyo ang tungkol dito? Sumagot si Taiyi, syempre, ginagawa niya. Kaya't inayos niya ang mga bagay para mapalaya mo ang kaluluwa ng Wait Arapat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Taiyi ang plano ni Goyo ng detalyado. Matapos marinig ang lahat, huminga ng malalim si James. Nalilito siya kung bakit biglang lumitaw ang kaluluwa ng Wait Arapat pagkatapos niyang pagsamahin ang upper at lower sword ng Wuya Demon Slayer sword. Bukod dito, nalampasan ko ang spiritual providence ng greater realms at inilagay ko ang lahat sa isang dream isang Ike state. Ngayon ay sa wakas ay naunawaan niya na ito ay bahagi ng plano ni Goyo. Sigurado si Goyo na hindi niya maaagaw ang lower 6 swords ng Wuya Demon Slayer sword, kaya sinadya niyang ginawang posible para kay James na makuha ang upper 3 swords. Sa paggawa nito, masisiguro niyang mailalabas ang kaluluwa ng Wait Arapat. Hanggat makakatagpo niya ang diwan ng kaluluwa ng Wait Arapat, maaari silang magsanib at maaari siyang maging walang talo. Sa kanyang sorpresa, hinanap ng kaluluwa ng Wait Arapat si James at hindi siya matapos lamunin ang marami sa mga nilalang ng Greater Realms. Pagkatapos, ang diwan ng kaluluwa ng Wait Arapat ay ikinulong sa Gate of Anonymous. Galit na galit si Goyo at hinimok ang mga mananampalataya sa Wait Arapat na kabkubo ng grupo ni Thea gamit ang pangalan ng Wait Arapat. Gusto niyang hulihin sila at pagbabantaan si James na palayain ang kaluluwa ng Wait Arapat. Gayunpaman, ang napapanahong pagdating ni James ay naging dahilan upang mabaigo ang kanyang plano. Kaya naman, hiniling ni Goyo ang proteksyon ni Taiyi bilang kanyang huling paraan. Gayunpaman, sinabi ni Taiyi na ang Goyo ay isang walang kamatayang pag-iral. Maaari siyang mabuhay at muling magkatawang tao kahit na napatay ng Wuya Demon Slayer sword, kaya kaduda-duda ang kanyang pagtakas. Agad namang nagpahayag ng pagdududa si James. Sumagot si Wesley, sino ang magnanais na mamatay kung mabubuhay sila? At saka, kung maipanganak siyang muli pagkatapos ng kamatayan, magtatagal ito. Sa oras na iyon, magiging napakahirap para sa kanya na mahanap ang kaluluwang espiritu ng Wait Arapat, pagkatapos nakikinig. 2/3. Sa paliwanag na ito, inabot ni James at hinawakan ang Taiyi Divine Pearl na lumulutang sa kanyang harapan. Napaka-generous mo, pero hindi ko matatanggap ang isang bagay nang hindi nagbibigay ng kapalit. Tumingin si James sa gas mask at sinabing, mayroon akong ilang kapaki-pakinabang na balita para sa iyo. Namatay si Yaretze. Ang masa ng gas ay marahas na lumipad sa kanyang mga salita. Nag-aalalang sinabi ni Wesley, hindi ka dapat magkalat ng maling impormasyon, James.
Tumingin si James kay Wesley at itinanggi, totoo. Hindi lang pinatay ni Zanthako si Yaretzi, pero binalak din niyang gamitin ang kaluluwa ni Yaretzi para banta si Yusef. Sa huli, galit na galit siya na gusto niyang sirain ang kaluluwa ni Yaretzi at Yusef. Ang aking asawa ay itinaya ang kanyang buhay upang iligtas sila. Sa sandaling matapos magsalita si James, sumabog ang gas mask sa isang malakas na dagandong. Sa sumunod na sandali, lumabas ang isang matangkad at magandang babae. Hinawakan ng babae si James sa kwelyo at tinanong, nasaan ang asawa mo? Natigilan si James nang makita niya si Tai. Siya ay isang magandang babae na may puting buhok, nakasuot ng puting damit. Nang makitang malapitan ang walang kamali-mali niyang mukha, natulala si James. Mapilit na tanong ni Tai, nasaan ang asawa mo? Nagmamadaling pumagitna si Wesley, pakiusap, Tai. Si James ay isang lalaking nagpapahalaga sa mga relasyon at katapatan dahil ipinaalam niya sa iyo ang kapalit ng Tai Pearl, tiyak na naghanda na rin siya para magbigay ng paliwanag sa iyo. Binitawan ni Tai si James at humakbang paatras. I'm sorry. Nawala ang composure ko. Walang sinabi si James kundi iwinagayway ang kanyang kamay, summoning a wave of anonymous gas. Agad na lumitaw si Thea, nakaupo sa crossed-leg na posisyon habang malapit ang mga mata. Napuno siya ng dugo, ngunit ginawa siyang sagrado ng anonymous gas. Nagulat sina Tai at Wesley sa kanyang biglaang pagsulpot. Wesley asked, ano ang nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si James at sinabing, Goyo used the Pantheon Nexus on her and my friends. Biglang lumingon si Wesley kay Tai nang marinig ang sinabi ni James. Bulalas niya, si Goyo ay dapat na pumunta sa Infernal Prison, kung hindi, hindi niya makukuha ang Pantheon Nexus. Nanatiling tahimik si Tai ngunit dahan-daang inabot ang kanyang braso. Isang black and white force ang agad na bumaril kay Thea, na napaliligiran ng anonymous gas. Ang black and white force ay unti-unting lumapot at pinalitan ng anonymous gas, pagkatapos ay nilamon si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tai ay nanginginig ng hindi mapigilan at umatras ng ilang hakbang. Binawi niya ang kanyang puwersa at iniluwa ang isang subo ng dugo. Nagmamadaling lumapit si Wesley para alalayan siya, are you okay? Saglit ding natigilan si James na pinagmamasdan sila ng nagtataka. Huminga ng malalim si Tai at sinabing, masyadong makapangyarihan ang cursed smoke. Mukhang matatagalan pa ang paggaling sa kanya. Turning to James, she added, leave her with me. Take the divine pearl and do what you need to first. Natigilan si James. Mahinahong sinabi ni Wesley, huwag kang mag-alala. Bukod kay Tai, walang sino man ang may kakayahang i-neutralize ang cursed smoke. Nang hindi na hinintay na magsalita si James, ikanaway ni Tai ang kanyang kamay at kinuha si Thea, pagkatapos ay agad na naging isang masa ng black and white na gas at biglang nawala. Nagulat si James, sinubukang makialam ngunit pinigilan ni Wesley. Upang maging may kakayahang labanan ng Pantheon Nexus, ang lakas ng iyong asawa ay katumbas ng lakas ng isang hukbo ng 1,000,000,000 sundalo. Alam kong wala kang tiwala kay Tai, pero magtiwala ka sa akin. Huminga ng malalim si James at yumuko, salamat. Sinabi ni Wesley, at saka, mayroon akong ilang, mga paalala. Huwag magtiwala ng buo kay Fra na maaaring hindi siya ganap na tapat sa iyo. Bukod pa rito, dapat ka pa ring maging magalang kay Taichu. Tungkol sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, kailangan mong mag-ingat. Siya ay lubhang mapanganib, ngunit kung makokontrol mo siya ng mabuti, maaari mong pahinin ang lakas ng Wait Arapath o makabuluhang. Ang mga pagkakataong manalo ay tataas ng malaki. Tinapik ni Wesley si James sa balikat, pagkatapos ay naging pulang ilaw at nawala sa kawalan. Samantala sina Taichu, Ko Simeon, Yalta, Harper, Yanni, at iba pa ay sabik na nakatingin sa kawalan, naghihintay sa pagbabalik ni James sa mga guho ng Goyoan Temple. Lahat sila ay nasugatan ngunit nasaksihan ang nakakatakot na eksena ng pagpatay ni James sa maraming banal na nilalang. Hindi nila maiwasang mamangha sa lakas ni James. Nag-aalalang tanong ni Morgoth, bakit hindi pa siya bumabalik? Dapat ngayon pa lang ay naibagsak na niya si Goyo. Nag-aalalang sabi ni Taichu, hindi si Goyo ang priority. Ang tunay na kalaban ay si Tai.
Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi at nagsimulang magtaka kung paprotektahan ba ni Taiyi si Goyo. Inisip nila kung kakayanin ba ni James si Taiyi. Habang sabik silang naghihintay, isang sword light ang biglang bumaba mula sa kawalan at nag-transform bilang James. Ang mga nakapalibot na divine beings ay agad na nagtipon at nagsimulang magdaldalan ng walang tigil. Pero habang winuwagayway ni James ang kanyang kamay ay agad silang natahimik. Sinuri ni James ang lugar at nagtanong, ilan sa 49 na mga powerhouse ng langit na nasa Declan Mahayana ang nakaligtas. Ang mga powerhouse na naruroon ay nagpalitan ng mga tingin ng hindi makapaniwala, bawat isa ay hindi makapagsalita. Katatapos lang niyang puksin ang 49th Heavens powerhouses sa itaas ng historical Declan rank na natipon dito ilang sandali lang ang nakalipas. Ang ibang mga powerhouse ay malamang na nagtatago sa loob ng Taiyi Daones Realm. Tulad ng sa ibaba ng 49 na langit, malamang na wala ng marami. Pagkaraan ng ilang sandali, si Marius ay nag-aalangan na humakbang pasulong at sinabing, mayroon pa ring ilang mga powerhouse sa Wormscale Source. Dapat ba nating hayaan silang pamahalaan ng ilan sa mga Daones Realms sa ngayon? Nagsalubong ang kilay ni James sa sinabi niya. Marius added bitterly, wala nang natira. Ngayon mo lang pinatay lahat. Nahihiyang sagot ni James, okay. Then, you go ahead and make arrangement. Execute anybody who defies orders. Agad na umalis si Marius para tapusin ang kanyang misyon. Umupo si James sa kalapit na bato at sinabing, magtipon kayo rito. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod nating hakbang. Nagkatinginan ang mga powerhouse at saka umupo ng pabilog sa paligid ni James. Sariwa pa rin sa kanilang isipan ang nakakatakot na tanawin ng kanyang pagpatay sa maraming banal na nilalang. Si James ay talagang nangingibabaw bilang pinakamataas na pinuno, at kailangan nilang sundin ang kanyang utos. Tumingin si James kay Taichu at sinabing, nabanggit ni Goyo na binuksan mo ang Wuya Palace dati. Nangangailangan ba ito ng pinagsamang lakas ng 2 Xyloria gods at ng 5 Path Emperors? Tumango si Taichu at sumagot, oo. Ako at ang mga natal pearls ni Taiyi, ang tatlong tibak ng mamamatay demonyo ng Wuya ni Goyo, ang Path Gate ng Path Emperor, at ang Path Cauldrons ay may kakayahang magbukas ng Gate of Wuya. Napaisip si James, nagsalubong ang kilay niya. Mayroon na akong Taiyi Pearl at Wuya Demon Slayer Sword. Tiyak, hindi mahirap makuha si Taichu na mag-ambag ng kanyang natal pearl. Bukod dito, nakuha ko na ang pintuan ng kabutihan at pintuan ng paglikha. Nasa Morgoth din ang Gate of Vitality. Lumingon si James kay Taichu at nagtanong, paano kung kulang tayo sa isang Path Cauldron? Bumantong hininga si Taichu at sumagot, hindi ko pa ito nasubukan. Ngunit sa aking obserbasyon, hindi ito dapat maging malaking balakid. Nabasa niya ang isip ni James at alam niya kung ano ang plano nito. Pagkatayo sa tabi, nagtanong si Yani, gusto mo bang buksan ang gate ng Wuya ngayon? Tanong ni James, sa tingin mo ba hindi pa ito ang tamang panahon? Mataimtim na sumagot si Yani, depende ito sa kung anong antas ang kanilang naabot marahil ang iyong kalahati ay maaaring maglaro ngayon. Tandaan, kayong dalawa ay konektado ng kaluluwa. Biglang nagningning ang mga mata ni James matapos maalala ang isa pa niyang kalahati sa Gate of Mystery. Ngayong naayos na ang mga usapin sa labas, oras na para makita kung ano ang ginawa ni Xanthakos pagkatapos suriin ang mga banal na nilalang sa paligid ng lugar, sinabi ni James, lahat ng tao ay dapat na sugatan. Gamutin ang iyong mga sugat dito sa ngayon. Tatalakayin natin ang iba mamaya. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay at lumabas ang isang alon ng anonymous gas upang lumikha ng isang pormasayon sa paligid ng mga banal na nilalang. Naramdaman ng anonymous gas, lahat kasama si Taichu, ay labis na natuwa. Agad silang nag-cross-legged na posisyon at nagsimulang gumaling. Umupo din si James sa kawalan, nagsimulang magtatag ng isang espiritual na komunikasyon sa kanyang iba pang kalahati sa loob ng Gate of Mystery. Ang pangunahing sarili ni James sa path ay nakaupo sa isang cross-legged na posisyon sa loob ng Gate of Meisterwise del Muna. Siya ay nanatiling hindi gumagalaw, katulad ng isang estatwa, habang siya ay naliligo sa isang madilim na ambon. Sa sandaling iyon, marahang gumalaw ang kanyang mga daliri at pabago-bago ang ambon sa kanyang paligid.
Biglang bumukas ang kanyang mga mata at lumabas ang dalawang sinag ng virtuous aura. Ang paligid ay nanginginig ng husto, at ang madilim na ambon ay mabilis na naalis. Sa sandaling naibalik ang visibility sa lugar, isang nakasisilaw na perlas ang lumipad lampas sa kanya, na naglalabas ng hagong na tunog. It's the Eclipse Pearl. Bilis, sunggaban mo. Iyan ang ubod ng Delmuna. Kapag nahuli mo ito, makokontrol mo ang bahagi ng Gate of Mystery. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw, nag-aalok ng mabilis na payo. Matapos ang saglit na pagkatulala, agad na inabot ni James ang perlas bago ito umalis sa lugar. Ang Eclipse Pearl ay umikot sa loob ng palad ni James, naglabas ng mas nakakabulag na liwanag na parang ginagamit ang lahat ng lakas nito sa pagtatangkang kumawala. Kawili-wili. Tinitigan ito ni James, pagkatapos ay hinimok ang kanilang virtuous aura sa kabilang kamay at pinigilan ang perlas. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nagulat siya. Habang siya ay ginulo, sina Yuka, Zabat, at Marcy ay hindi namamalayang lumitaw sa lugar. Bukod pa rito, naroon din sina Light Thea at Yeria. Naka-cross-legged ang mga babae, naliligo sa virtuous aura. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakarating sa Declan Mahayana. Nakapagtataka, ang pinakamalakas sa kanila ay sina Light Thea at Yeria. Matapos silang titigan ng nagtataka, nagtanong si James, paano kayo nakalabas? Tahimik silang nagkatinginan, walang sumasagot sa kanya. Hindi nagtagal, sumagot si Light Thea, ito, ay isang magandang lugar, at hindi niya magagamit ang pagkakataon para mapahusay ang ating paglilinang, putol ni James, ikaw ba? Ikaw lang ang gumawa ng malayang tumawid sa aking espasyo. Nang kaluluwa, nagulat sandali, ibinaba ni Light Thea ang kanyang ulo na kinakabahan, puno ng tensyon ang kanyang magandang mukha. Inis ka ni James ang mga tao sa paligid niya at tinanong, the numbers don't add up. Nakalimutan ko yung iba pero. Alam kong isa rin si Tautay sa mga nakontratang alagang hayop. Biglang nagangat ng ulo si Light Thea at sinabing, meron pa, pero. Sumingit si Yeria, pinatay namin sila pagkatapos na matuklasan ang kanilang mapanlinlang na Pokana upang makatakas. Titig na titig si James kay Yeria na para siyang halimaw. Kung gayon bakit hindi na lang ako patayin din? Galit na pinandilatan ni Yeria si James. Ibinuka niya ang kanyang mga labi ngunit nag-aalangan siyang magsalita. Nagmamadaling paliwanag ni Light Thea, hindi niya pinatay si Tautay. Sina Xavier at Lysander lang. Malamig na tinitigan ni James si Yeria. Kahit na nasa matinding kalagayan, hindi pa rin niya mababago ang kanyang malupit na pagkatao. Nahuli lamang sina Xavier at Lysander dahil sinubukan nilang iligtas siya. Higit pa rito, hinahabol siya ni Lysander.